busy sa pagkanta, no? Page 193 nga. Page 193. Hindi, kakanta ako. Huwag kayong tumayo. $193. Anyway, salamat sa pakikibakan. Page 193. Yeah. This world is not my home. I'm just a passenger. This world is not my home. I'm just a passenger. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. You know, dumana ho ang taong 2007 at marami sa atin ang natutuwa sa mga ginawa ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And yung iba ayaw na nilang palampasin yung 2007 kasi sabi nila 2007 nagdala ng swerte sa buhay nila. Well, anuman ang gawin ng mundong ito para sa atin, this world is not our home. We are just a passenger. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise dipped back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. All right, let's turn our Bibles in the book of Psalm 37. Psalm 37. I'm going to give you tonight 7 steps, but I'm not sure if I can finish this. But I'm going to give you, this might be a series of messages about the 7 steps to accomplish our goal this year 2008. 7 steps. No, pinili ko po yung 7 because number 7 is what? Number of what? Come on, do you know that? Number 7 is the number of completion. Sabi nila, it was a perfect number. I don't think so. Maraming mga perfect number, but number 7 is a number of completion. But that's why ako'y sasabihin ko sa inyo ngayon yung 7 steps or steps to accomplish our goal this year 2008. All right, let's go to Psalm 37. Psalm 37,
beginning from verse number 23. The Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly what? Cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. It is something, brethren? Number 25. I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful, and lendeth, and his seed is blessed. Amen. What a passages. Amen. Alam nyo, pagka nakakita tayo ng mga passages na ito, personally ako po, para nakakita ako ng mga passages na ganito, ayokong panalampasin eh. Every time I read the Bible, nakikita ko yung mga ganitong klaseng passages, ayokong lalampas. Gusto kong kilalanin ang salita ng Diyos na pagpapala sa buhay ko by allowing to the Word of God to speak to me, to my heart. Alright? Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa passages na binasa po namin. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak. Salamat sa mga inspiring, encouraging testimonies, O Diyos. Tunay nga po na sila nagsasalita na mula po sa alam mga puso, Panginoon, nagpapahayag ng ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat po sa kabutihan nyo. Salamat sa katapatan nyo. Salamat ngayon po ay January 2, the second day of the year 2008. At pagpalain niyo po, Ama, ang aming pag-uusapan about 7 steps on how we accomplish our goal for the year 2008. Thank you, Father, and you please examine our hearts. If there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. Now, alam nyo, mga kapatid, sinabi ng kapatid natin kanina na mga nagpatotoo, ang problema, kaya ko po dinala ang, I hope you're ready now. Amen? Everybody's ready? You people upstairs, ready? All right. Now, makinig po kayo sapagkat ang intention ng mensaheng ito ngayong gabi ay tulungan po kayo kung paano po ma-accomplish yung mga commitments natin, yung mga pinangako natin sa Panginoon na tayo maglilingkod sa Kanya. Now, you see, narinig niyo po kanina sa mga testimonies, no? Isa sa mga nag-testimony sa ating kapatid, sabi niya, hindi ako makatingin sa mga answers ng diretso, hindi ako makatingin kay pastor ng diretso, hindi ako makatingin sa mga fathers ng diretso, sapagkat hindi gaano ako nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. But as far as commitment is concerned, halos lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay nag-commit na maglilingkod sa Panginoon. But can you see the problem? Nakikita niyo po ba yung problema na ang problema is not on how we make commitments, but how we accomplish our commitments. You see, diyan ho tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Nakikita ko po, marami hong nagkukommit, pero iilan lamang po ang nagpapatuloy sa commitment. Marami hong nangangako na sila maglilingkod sa Panginoon, pero mabibilang nyo lamang ho ang mga natitira at the end of the road. Maraming tumakbo sa pasimula. I hope you're with me now. Marami hong nagpasimula. It's just like running in a race na lahat ho sa starting line, ang dami, halos nagsisiksikan yan. Pero makikita nyo at the end, sa finish line, minsan 5 lamang nakakarating. So, this is very true, brethren. So, ang nakikita ko po dito, mga kapatid, ay dapat pagbigyan natin ho ng pansin kung paano po natin matatapos ang taong 2008. Since nag-start po tayo kahapon, nag-start pa tayo nung last Sunday, last Sunday of the year 2007, nangako po tayo sa Panginoon. Tignan po natin kung hanggang saan po tayo makakarating. Now listen, kung pag na-feel mo yung panahon na ikaw na ay nangihina, na ikaw na ang feeling mo ay parang hindi mo na ba kaya, na ang feeling mo ay parang ayoko na, susuko. Sabi nga kanina ni Sister Tange, mukhang hindi na yata ako makakaabot. Ayoko na, susuko na ako. But by the grace of God, she's here. You see? Now, there's something in us na kinakailangan nating bantayan at tignan natin kung paano tayo makakapagpatuloy sa Panginoon.
Kaya nga, I'm going to give you 7 steps. No? If I can make it tonight, then I'll give you another points next Wednesday. So I'd like you to listen carefully at tignan nyo mabuti kung ano po ang ating tatalakayin sa oras nito. Again, ang problema po natin ay kung paano po tayo magpapatuloy. You know, sometimes, pag nagsisimula pa lamang, talaga nandoon yung condition mo, nandoon yung stamina, nandoon yung parang, yung zealousness, talagang gustong-gusto mo na. Halos sabihin natin, sana dumating na yung panahon na magtatrabaho na kami sa building, sana dumating na yung panahon na magso-soul winning. Yung makikita nyo sa wikang banyaga, atat na atat. No? Pero at the end of the road, makikita mo, nasaan yung nagsabing, hindi ko iwanan ang gawain ito? Nasaan na yung nagsabing, sipain man ako, babalik din ako rito? Nasaan na yung nagsabing, may Diyos ako at pastor na nag-aalalay sa akin kaya hindi kaya ako ng diablo? You see? Where are these people? Brother, no, I'm not trying to put you down. I'm just trying to tell you na dapat kilalanin lagi natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin at kung meron man hong good men, meron man hong nakakarating sa finish line, their steps are ordered by the Lord. Wag ho natin kilalanin yung ating galing, wag ho natin kilalanin yung ating education, wag ho natin kilalanin yung ating salapi, wag ho natin kilalanin yung ating talents, but kilalanin natin kung ano yung tayo po ba ay sumusunod sa order ng Panginoon. Why is it important for us to obey the command? The Bible says here in verse number 24, because though he fall, the Bible says, he shall not be what? Utterly cast down. Bakit? For the Lord upholdeth him with his hand. Let me ask you a question. Kung kayo ho ngayon, kung tayo po ngayon ay magpapatuloy sa Panginoon, I hope you're planning to do that. Amen? I never plan to quit. Sabi ko, kung ako'y mag-move, I don't want to move backward, but I want to move forward. Kung mag-move ako ng 1 step backward, at least, I'll see to it na laging lamang ang aking forward. I've got to move forward, to make 2 steps para mag-move forward ako. But listen carefully. If you're planning to move forward, if you're planning to get through, if that is your prayer, no, na kayo'y magpatuloy hanggang dulo ng taong 2008, remember what the Bible says. Your steps must be ordered by the Lord. Bakit? Pag hinayaan mo ang Panginoon ang mag-order sa'yo, the Bible says, when you fall, the Lord will uphold you. He will uphold you. And brethren, ang problema ngayon is how do we allow the Lord to uphold us? Paano natin hayaan ang Panginoon ang siyang maghumawak sa atin at mag-lift up sa atin? Now, let me give you several points here tonight kung hanggang saan lamang ho, mga kapatid. I only have few minutes here para sabihin ko po sa inyo, but I believe you're already blessed by the testimonies. Pag may nagbibigay po ditong patotoo, mga kapatid, huwag niyong tutulugan. Kasi po, yung patotoo po nila, resulta na ho yun ng mensahe na kanilang narinig. Kaya ang nakikita nyo na po ay hindi pa lamang, etong binibigay ko sa iyo, kung baga ho sa klase, sa eskwelahan, theory. Pag may nagpatotoo po dito, nakikita ninyo sila, yung actual na. Naintindihan nyo po yun? Pero minsan, mga kapatid, iniihian nyo lang yung patotoo. Nagbababad kayo sa CR. Nagbababad kayo sa kwentuhan. Nagbababad kayo dyan sa tulugan, dyan sa upuan. Wala, parang hindi nyo pinapansin. Pero kung tutusin, mga kapatid, kung meron man akong dapat pakinggan, papakinggan ko na ito kasi actual na ito eh. It's only, halos lang nagsasalita, it's only by the grace of God and by the help of the preaching of the Word of God. You see? Kaya nga mga kapatid, dapat samantalahin natin, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Amen.
Now, paano po natin i-accomplish? Paano po natin matutulungan yung sarili natin? This is not a new points that I'm giving you, but let me give you, pagka sa Bible ho, merong mga tinatawag na paulit-ulit na salita. Pero yung paulit-ulit na salita na yun, mga kapatid, yun ang ini-encourage ng Panginoon. Kung kayo po yung mag-aaral sa Bible School, maunawaan nyo yan. Sapagkat pagka ang words pinaulit-ulit sa Biblia, binagbibigay ho yan ng halaga. Ibig sabihin, ibigay mo ang iyong pakinig. Ibigay mo ang iyong pangunawa sapagkat merong sasabihin. Very urgent ang message ng Panginoon. Now listen, ito yung time, mga kapatid, na akin pong i-insist sa inyo yung isang bagay na ito para ho maranasan natin sapagkat I believe na ito pong bagay na ito na pag nawala po sa atin, hindi ho natin kayang lumusot mula January hanggang December. Now, the first point is this. The first point is, you've got to step up if you want to accomplish things or your goal for this year 2008. Step up with character. Kung ikaw ay gusto mong mag-get through, lampasan, abutin ang December. Gusto mong ngayon, kung anong kasigasigan mo ngayon, maging kasigasigan mo ng February, January, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, even the last day of December, gusto mong mangyari yan? All right. You step up. Sabi ng Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord. Okay? Now, gamitin mo, mag-step ka na meron kang tinatawag na karakter. Now, hindi ho to first time na narinig nyo ang tungkol sa karakter, pero gusto kong diinan sa inyo ang karakter. Gusto kong i-insist sa inyo ang karakter. Bakit? Ano po ba yung tinatawag na karakter? Karakter is our moral excellency. Character is our moral excellency. It is our reputation. Yan ang ibig sabihin ng character. And character is consistently doing right for the Lord. Yan ang ibig sabihin ng character. Consistently doing right for the Lord. Now, pag sinabi po natin, mag-step tayo, alright, kung gusto kong matapos ang taong ito na ako'y masigla, masigasig, kung ano yung fire ko, umaalab ako ng January, umaalab pa rin ako ng February, umaalab pa rin ako ng August, umaalab pa rin ako ng November, umaalab ako even the last day of December, gusto kong mangyari yan, alright, I've got to have character. Now the first thing na gagawin niyo po is to quest for character. Quest for character. Ibig sabihin, you do your best, you try your best to get character. Yung bang sasabihin mo, I want ka. By the way, wala hong ipinanganak na tao na meron ng character. Ang character po ay natututunan. At yan po'y inilalagay natin sa ating pong isipan, inilalagay natin sa ating isipan na yan po ang pinapapasok natin sa ating puso at mula sa ating puso, yan po ang mga lumalabas sa lahat ng mga functions ng ating katawan. Alright? Again, character is our moral excellency. We've got to excel morally for the Lord. At kapag sinabi mong mag-i-excel ka, yung commitment natin na sinasabi natin, Panginoon, maglilingkod po ako. That's an honor, brethren. Amen? That's an honor. Napakagandang pagpapahayag yan ng iyong kalooban pagka sinabi mong, maglilingkod ako sa Panginoon. But how long? Kung gaano katagal na tayo maglilingkod sa Panginoon, yung pong kaugalian. Ang sabi ho ni Paul, yung taong may pagnanasa na maglingkod sa Panginoon, yan ay mabuti. Yan ay mabuti. Pero ang tanong ko, kung gaano katagal, karakter po ang magpapahayag yan. Nakukuha niyo po. Nagpahayag ka na maglilingkod ka sa Panginoon. Everybody is, sabi ko nga sa inyo, halos lahat, kung hindi man, kasama na doon yung nahihiya
sa hindi man. Halos lahat ng mga Kristiyano nagpapahayag, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Yes! Amen! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah for your decision. Sapagkat gumawa ka ng napakaganda at napakabuting decision. Pero yung span ng sinabi mong yan, kung paano mo yung tatrabahuin at kung gaano katagal, it takes character. It takes character. You've got to excel morally. Sapagkat darating ang isang araw na ikaw ay malolo moral. Pero pagka gusto mo maglingkod sa Panginoon, lagi kang high moral. Nag-i-excel ka dapat morally. Dapat you've got to stick to your good reputation that you are going to serve the Lord. Now, how do we do that? Alam nyo, mga kapatid, pagka binibuild up mo, mga kapatid, yung character, hindi ho madali. Ha? Sabi ng iba, well, alam mo, gusto ko magkaroon ako ng character. Sa eskwelahan natin nung araw, meron tayong mga tinatawag na good moral character. Good moral character. Pero ang totoo po niyan, ibang klaseng character po yun. Now, ang character na maganda ay walang iba kundi tinuturo ng Biblia. Now, think about this, brethren. Okay? Now, so, kung paano po binibuild yung character, kung paano po inilalagay natin yan sa ating sarili, hindi ho madali. Sapagkat may mga pacing na gagawin ka sa buhay mo. You see, character is not being good today and being bad tomorrow. Character is doing good whether you like it or not. Character is saying, well, it's good. Well, it's good when it's bad. Character is saying, yes, I like it when tough time, during tough time. Pagka kapanahon ng mabigat, mahirap, rough road, dating ng problema, gusto mo lang sumuko, ang sigaw ng tao may character, yes, I'll keep on going. But listen, habang ikaw ay nagbi-build up ng sarili mo, sa kaya sabi ko nga sa inyo kanina, you step up. Okay? Kung ito yung taon ng 2008, at gusto kong pag-step ko rito, makarating ako sa dulo. Alright, pag-step up ko ng ganon, dapat meron akong character. What is character? Consistently doing right for Jesus. What is character? It is my reputation. What is character? It is moral excellency. So, nung dapat kong sabihin, alright, para matapos ko, dapat may character ako. At habang binibuild up ko yung aking character, alam kong hindi madali. Parang huya nag-ano eh. Alam niyo po ba mga kapatid? Because it is consistently doing right. Ha? Para huya nagmamarcha ka. Dito, si brother Alulor, drill instructor yan eh. Alam niya kung gaano kahirap yung drill. Mag-drill. Yung mga pumasok sa inyo ng sundalo, alam niyo yan. Sa pagdidrill pa lamang, mayroong commander dyan. Una, kilalanin mo ang iyong commander. Kilalanin mo muna ang iyong commander. Tapos, kilalanin mo yung boses ng iyong commander. Bakit? Sa field, mga kapatid, kung saan ginagawa yung drill, sari-saring command ang maririnig mo dyan. Minsan, nandito yung drill instructor mo, nagsasalita, dyan lang sa katabi niyan, may another drill instructor, at mayroong isang tropa uli. Ngayon, kung hindi mo kilala yung iyong tropa, ay yung iyong commander, yung boss ng iyong commander, pag tumalikod ka na ganon, at merong sumigaw na, anumang command niya, baka doon ka sumunod. Now, do you understand na maraming mga Kristiyano nagkakawendang-wendang ang buhay sapagkat hindi nila alam at hindi nila mamonitor, hindi nila malaman mismo kung sino nga yung kanilang commander at hindi nila kilala ang boses ng kanilang commander. Yeah. The truth is, they're marching sa beat ng ibang drums. Hindi doon sa command ng kanyang commander. Now, this is, brethren, ito yung pagpasimula ng kung paano aayusin po yung ating character. Now, it will take time. It takes time to build a man with character. It takes time to build a man with character. But I promise you, pagka yan naman ho, mga kapatid, at the end of the road, pagka naayos yan at nagpatuloy ka lamang,
After ng mga mahihirap, after ng mga endless hours and painful days na hindi mo alam kung kailan matatapos. Pero pag natapos naman yan, yan ang maglalagay sa iyo sa tamang lalagyan. Look, it's just like, kayo rito mga kapatid, tingnan nyo, maobserbahan nyo rito mga kapatid kung sino ang marunong umupo ng diretso. Okay mag-ayos, wala problema yan. Sinasabi ko lang, obserbahan ninyo. Merong mga nakaupo na ganyan. Merong mga nakaupo na ganyan, diretso. Pero mga kapatid, bago sila, ano na yan instinct na nila, pag upo nila ng diretso na yan. You see, now, wala nang nagtuturo sa kanila, pero hindi ho yan nangyari ng isang araw lamang. Hindi ho yan nangyari ngayong gabi lamang. Humarap ho yan sa isang pag-aaral, sa isang training na, alright, lagi nakatayo ng diretso. Pag lumakad, diretso pa rin. Hindi yung nakatayo ng diretso, pag lumakad, no. I mean, I'm saying, brethren, that the steps of a good man is ordered by the Lord. Ibig sabihin, merong training na nangyari. Kung meron mang good man na lumalakad ng maayos, yan huy trained by God. We're talking about character. Hindi ho madali ang magkaroon ng character, kapatid. Kaya nga yung iba, hindi nakakatagal. That's why it takes character to have character. Look, bakit ko ho ini-emphasize yung character? Kapatid, darating ang isang araw na yung ipinangako mong maglilingkod na kasama mo ang iyong pamilya. Yung mismong sinabi mong kasama mong pamilya, yun mismo ang magbubuisit sa iyo para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. My question is this: how can you go on? Pwede mo bang masasabi sa Panginoon? Maaaring masasabi mo yung sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero sino yung isang preacher na namatay yung kanyang wife? Na sabi niya, even si Ezekiel, namatay yung kanyang asawa. Sabi niya, mamatay man ang asawa ko ngayong umaga, mamaya, magpapatuloy ako maglingkod sa Panginoon. It takes character to do that. Maya-maya, kapatid, sasabihin ko sa iyo, mawawalan ka ng pera. Ang tanong ko, maipagpapatuloy mo ba yung sa sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, ngayong 2008, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ini-emphasize ko sa inyo yung character, because it takes character. Moral excellency. Kung paano mo mapanatili, kapatid, na ikaw ay high moral, hindi huyang bunga ng mga tao na kapaligid sa iyo, kundi bunga mismo ng iyong pag-iisip. Sinabi ko na po itong example na ito before. Katulad yan sa pagpupunta nyo sa mga, saan man dyan ang mga laruan. For example, punta ka ni Star City. Yung iba sa inyo, nagsawa na sa Star City. Kaya pag pumupunta kayo sa Star City, ganun-ganon lang kayo. Hindi ka ba magra-ride? Wala. Bakit? Sawan-sawan na kayo sa kapupunta dyan sa Star City. Yung iba sa inyo, sawan-sawan na kayo dyan sa Mall of Asia. Pero mga kapatid, kung gusto nyo mag-enjoy uli, pagbalik nyo doon, you've got to tell yourself and command yourself, I must enjoy it. Ang sinasabi ko po mga kapatid, may mga panahon sa buhay natin na parang ayaw na natin. Bakit? Dinaanan ko na yan Soul winning, dati na ako nagso-soul winning Pagbabasa ng Bible, halos araw-araw na yan Panalangin, naku, tagal ko, dami ko na pinalangin. Ikaw.
Pero kapatid, ang isang taong merong karakter, ang isang Kristiyanong may karakter, hindi ka tatitigil sa isang trabaho na alam mong nagdudulot ng kalulhatian sa pangalan ng Panginoon, na alam mong ito'y mabuti because character is consistently doing right. This is exactly what we need if you want to accomplish your goal for this year 2008. Ang daming walang nakakatagal, ang daming walang nakakatapos. Hindi nakakatapos. Hindi nila halos matapos ang taon. Minsan, mag-aaral sa Bible school. Bakit? Para madagdagan yung knowledge ko. Abay, hindi pa konting panahon pa lamang. Hindi na nga natapos yung first sem. Why is that? It takes character to accomplish your goal. It takes character. Brethren, ito'y pagsasabi na, okay, ganito ang gagawin ko. I will listen to the voice of my commander. I will obey his order. I'm simply saying, when you hear the command, jump up. Sunod ka agad. March with the command. March with the beat of the drum. Wala, hindi ho po pwede na matatapos natin. Anong klaseng goal ang pwede natin tapusin na pagka ayaw na natin, ayaw na? Parang ano yan eh. Alam nyo, ako mismong pastor, kapatid, hindi sa lahat ng oras, gusto kong magsalita rito. Hindi sa lahat ng oras, tatayo ako rito na masaya. But you know what? Baka nagtatanong niyo, Pastor, paano ka naging excited pagdating sa pagsasalita sa pulpito? Ano ang nag-i-ignite sa iyo? Ano nagpapasaya sa iyo? Well, it is my command. Na sinasabi ko sa sarili, I've got to enjoy it. Paano ko may enjoy? Alright, babalikan ko na naman uli kung paano ko na-enjoy before. Brethren, hindi ko hintayin yung ibang mga tao na magsabi sa akin, enjoy it, o kikilitiin ako sa kilikili para ma-enjoy ko yung ginagawa ko. No way. If you understand what I'm talking about, it takes character to do it. Pastor, anong ibig mo sabihin? Yung mga nag-quit ba walang character? Exactly, yan ang ibig ko sabihin. Because if you know na yung ginagawa mo ay mabuti, sabi ko nga po sa inyo, ang pag-i-increase, ang pag-grow is increasing. Ang pag-grow ng isang Kristiyano ay addition. Hindi o subtraction. Hindi o subtraction ang paglago. Pagdagdag. Ngayon, sa araw-araw nating pamumuhay, kapatid, kung gusto mo ma-accomplish yung iyong goal, anong dapat? Anong kailangan? Dagdag. Dagdag. This is what I'm going to do. Sasabihin mo ng gano'n. Alright? Ito yung step ko, ito yung step ko, ito yung step ko. Well, darating sa panahon na parang ayoko nang gumalaw. Character. Character. Character is the answer. Consistently doing what is right for the Lord. What do you think? Kung ang bawat isa ay mangangako, sabi ko nga sa inyo, maraming magagaling sa starting line. Pero habang papunta na sa finish line, nandiyan na yung reklamo. Mukha yatang mahaba. Nandiyan na nakakasilip, naninilip ka na, madaya yun na. Pero nung nagsisimula pa lamang, walang dayaan. Wala kang nakikita, tumatakbo ka lang. Pero nung paparating na sa finish line, nagsisilipan na yan. Bakit? It takes character to accomplish things. It takes character. Brethren, consider character. Character to listen to the voice of our commander. Character to obey the voice of our commander. Character to obey the final voice of authority without hesitation. Alam nyo, ang problema po natin is we don't even know the authority.
But listen, as far as character traits is concerned, pagka ang atin pong sarili ay gusto nating sanayin, alright? Now, this is the final authority right here. This is the final authority. It takes character. Kapatid, subukan nyo. Alam ko, lahat tayo kasi dumadaan dito eh. Lahat tayo dumadaan sa kabigatan. Lahat tayo dumadaan ng problema. Lahat tayo dumadaan sa discouragement. But, pagka kayo ho ay dumating na sa punto na kayo madi-discourage na ayaw mo nang patuloy, consider character. Sipin nyo. Ano nga pala sinabi ni Pastor? Character. Ano yung character? Moral excellency. Ay bakit parang ayaw ko na? Ang ibig sabihin pala nito, low moral na ako, hindi na nag-excel yung aking moral? Yes. Because pag nag-excel yan, una, hindi kayo matutulog habang nagpipreach ako. It takes character para makinig kayo sa akin, mga kapatid. Sapagkat pagka nag-i-excel yung ating moral, no, yung ating moralidad, yung ating magandang kondisyon sa pag-iisip, yan ang ibig sabihin niyan. Maganda at maayos na kondisyon sa pag-iisip. Pag yan ho ang nangingibabaw, hindi ka makakaisip ng masama. Amen. Moral excellency, character. You want to accomplish your goal for the year 2008? All right, number 1, consider character. Step up with character. Number 2, step up to quality. Step up to quality. Proceed to quality. Meron ka ng character? All right. Ano susunod? Consider quality. Alam niyo mga kapatid, pag inisip niyo lagi na kinakailangan may quality ang aking gagawin, hindi mo iisipin yung walang quality. You'll never waste your time doing something without quality. Now, what is quality? It is our peculiar power. Yan yung kakaibang katangian natin. Alam niyo ba mga kapatid, na yung kakaibang katangian natin, yan yung ating power, yan yung ating kalakasan, yan yung ating strength. You see, alam niyo mga kapatid, malalaman mo isang tao pag may quality siya. Sa kanyang decision, titignan mo yan. Titignan mo. Una, makinig kayo mabuti. Sa kasama na lamang natin eh. Kung ikaw ay tao na merong quality, iisipin mo kung sino ang dapat mo samahan. Come on. Simple lamang ho binibigay ko sa inyo mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, you know what? Because your friends might play a special role para mawala kayo sa limelight. Para mawala kayo, para hindi nyo matapos yung inyong goal, para hindi nyo maabot yung goal. Maaaring sila yung maghahatak sa inyo para hindi nyo matapos yung iyong goal. Now, anong kailangan natin? Quality. You step up to quality. Yung bang kaibigan ko, may quality ba? Yung bang pinasok kong itong trabaho, may quality ba? Yung bang pinasok kong itong pagbibigyan ko ng pansin, yung pinagugugulan ko ba ng pansin ay merong quality? Kapatid, kung walang quality, then you're just wasting your time. Then how in the world you can accomplish your goal if you are wasting most of your time? Look, let me ask you a question. Pastor, maaaring sabihin nyo, Pastor, ano naman ang relasyon niyan doon sa pag-accomplish ng goal? Alright, listen. Yung bang ginagawa mo, may kinalaman ba yan sa goal mo? Come on. For example, gusto mo maglingkod sa Panginoon. Sa paanong paraan mo gusto maglingkod sa Panginoon? Soul winning? Sa paanong paraan mo gusto maglingkod sa Panginoon? Ushering? Sa paanong paglilingkod mo sa Panginoon? Singing in the choir? Pagtuturo sa Sunday school or pag-assist sa church, kung anumang activities dito? Now listen,
Kung halimbawa ngayon, meron kang mga kaibigan, nayayain ka sa mga social activities. Do you think na may quality kaya yon para makatulong sa iyo na ma-encourage ka maglingkod sa Panginoon? Naunawaan niyo ang sinasabi ko, mga kapatid? Yung kung meron kang kaibigan na pinili mong samahan, yung bang pinili mong kaibigan na pinili mong samahan, mai-encourage ka niya kaya na maglingkod sa Panginoon. Yung kayang music na iyong pinakikinggan, mai-encourage ka kaya na makapaglingkod sa Panginoon. Yung kayang kasuotan na iyong isinusuot, iyong kaya mai-encourage ka na makapaglingkod sa Panginoon. Kapatid, bakit ba na-involve yun? Oh yeah, sapagkat pag ikaw ay may kasuotan na katulad ng kasuotan ng mundo, sasama ka sa mundo. Ako'y naniniwala po, mga kapatid, sa kasabihan ng mga matatanda na kung saan nakakiling ang kahoy, doon yan babagsak. Kapag ka ang kahoy ho, nakakiling, sandal papuntang kanan, pag bumagsak yan, dyan sa kanan ang bagsak niya. Alam mo, nakaganyan ang nakaganyan ang kahoy, dito ang bagsak. Ha? Eh, no wonder kayo mga young people, ang kasama nyo laging babae. Alam ko na ang babagsakan nyo. Magbilang kayo, tumingin kayo dito sa paligid natin kung sino mga young people dito na lagi may katabing babae. When you're supposed to be with your family. Huh? You're supposed to sit down with your family, but you're sitting with another girls na isang araw, hindi mo kaya ang amoy. We understand that. But I'm here to help you. I'm saying, sayang naman yung pagpunta nyo rito, nananalangin kayo. New Year na New Year, nananalangin kayo, buong pamilya Panginoon, maglilingkod po kami sa inyo, at nangako ka sa Panginoon, maglilingkod sa... Pebrero pa lamang. Hindi ka na mahagilap ng tatay mo. Pebrero pa lamang, tinamaan ka na ng Pebrero. Kulang sa buwan, kulang sa araw. Now, you understand what I'm talking about? Brother, it's because pinipili natin ang isang bagay o lumalakad tayo sa isang bagay na wala namang quality. Wala man lang muscle. You understand? Good night. Mabuti pa pagka pumipili tayo ng damit hinahanap natin yung may quality. Bakit pag naglilingkod tayo sa Panginoon, walang quality? Kapatid, kung lalakad tayo sa pagiging Kristiyano, lumakad ho tayo na merong quality. Ang ibig kong sabihin, lahat ng ginagalaw natin, yung makakatulong ho doon sa pag-accomplish ng ating goal. Alright. You have your cell phones, young people. Makakatulong kaya sa inyong makakatulong kaya yan sa inyong goal, sa paglilingkod sa Panginoon. Goal na matapos nyo ang taon. O makakatulong lamang yan para madisgrasya ka. The Bible is very clear. The Bible says here, the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, the Bible says, he will not be utterly destroyed. Bakit? The Lord will uphold him. The Lord will uphold him. Pero, pagka ang hinawakan mo, walang quality, sasabihin ko sa inyo, mamumuhay ka na wala ka ring quality. Ano naman kakabagsakan na natin nito, mga kapatid? Sasabihin mo naman, bayan mo, malayo pa naman ang katapusan ng taon Makakahabol din ako. Good night. Alam mo meron, alam mo, rason to ng mga Kristiyano, mga kapatid Yan mo, magpapalakas muna ako. Alam ko, mahina ako ngayon, pero ayaw mo, hindi mo na ako a-attend ngayon kasi magpapalakas ako. Alam niya nang mahina. Alam niya nang mahina siya. Pero
mas pinipili niyang manatili sa mahina. Paano ang isang tao makakagawa ng paglilingkod niya sa Panginoon? Paano siya makakatapos ng isang pangako niya sa Panginoon kung nandoon siya sa pagiging low moral? Lugmok. Na hindi niya sinikap na, well, I must be a man with quality. I must be a man of quality. May quality. Ito bang ginagawa ko sa araw na ito, may kinalaman ba to sa aking goal? Yung bang pagtulog nyo sa auditorium, may kinalaman ba yan sa inyong goal? I don't know, pero yung iba sa inyo, ang hihilig nyong matulog sa auditorium. Favorite place nyo. Bakit kayo may mga Kristiyano na ang favorite place niya na tulugan, yung auditorium? Pastor, talagang, hindi, inaantok ako. Maniwala ako sa'yo. Paglabas mo, hindi ka naman inaantok eh. Talagang mahilig ka lang matulog sa auditorium. Starring, full-time staff. Pakiramdam ko tuloy, wala akong ginagawa eh. Pagod na pagod sila eh. Alright? Do you think may kinalaman? Lalakas kaya ako rito? Titibay kaya ako? Makakarating kaya ako at the end of this year? Makakarating kaya ako kung ipagpapatuloy ko itong aking ginagawa? Step up to quality. Wag lang basta step. Sabi ng Biblia, the steps of a good man are ordered by the Lord. Okay, step up to quality. Hindi ako mag-i-step doon sa hindi quality. Mag-i-step ako sa quality. Brother, we're trying to accomplish our goal. Sayang naman, pumasok na tayo, sabi ko nga sa inyo, pumasok na tayo ng taong 2008 para tapusin ang pinangako natin sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, may nakikita po ako rito ng mga kapatiran na hindi dati uma-attend ng Wednesday night, pero ngayon nandito kayo. Amen? Ain't that something? It is very encouraging, brethren. Pero alam niyo ba mga kapatid, isang araw, tandaan niyo sinasabi ko, tatamarin kayo. Isang araw, dadalawin kayo ni katamaran. Dadalawin kayo ni katamaran. Dadalawin kayo ni arthritis. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi yan kaya ng bioflu. Kaya kang pabangunin ng bioflu, babangon ka sa sakit. Pero, hindi ka kayang dalhin ng bioflu sa simbahan. Ang makakapagdala sa iyo sa simbahan ay iyong karakter at yung pag-step up mo sa isang bagay na merong quality. Inumin mo na lahat ng bioflu. Madodoble lang ang iyong flu. Pero hindi ka pa rin makakarating sa church. Brother, exactly this is what we need. 2 points for tonight. Step up with character, then step up to quality. Consider it tonight. Ano yung ginagawa mo ngayon? Second day pa lang ito, kapatid. Second day pa lamang. Simula nang gumawa ka ng commitment sa Panginoon. Ang ganda nga eh. Ngayon, pwede mo nang i-check. Okay. Pipiliin ko na maging man ako with character. Alam kong mahirap. Alam kong mahirap. Pero after the endless hours and painful days, painful training, this is it. I made it. I was put into a proper place. I was there.
Alam niyo, kapatid, simple, sabi ko nga sa inyo, pag sinabi mong character, pero yung nandoon ka na sa pag-practice ng character, you need character to have character. And try to step up to number 2, quality. Quality. Young people, try to check yourselves. You try to check yourself if you have enough character to accomplish your goal. Try to check yourself kung ang kasama mo at ang ginagawa mo ba ngayon merong character. Try it. Ngayon, naniniwala ako, second day pa lamang ng taong 2000, hindi pa gaanong kaduda-duda eh. Parang wala pang dating itong minsaheng ito ngayon sa inyo. Pero mga kapatid, kay may dating man ito o sa wala, I must have character to preach this to you. Bakit? Sapagkat alam ko, after few days from now, mararamdaman nyo na yung arthritis. Mararamdaman nyo na yung katamaran. Naalala ko yung mga galing ng balikatan eh. Full time! Full time! Full time! Kala mo mga tigre talagang kabagong labas sa koral. After few weeks, Pastor, pwedeng magpaalam po muna. Sabi ko, bakit? Kasi po, nag-text po yung nanay ko, may sakit daw po. Magtataka ka, mga 10 silang ganun ang rason. Puro may sakit ang nanay. Alam niyo kung bakit? Meron silang emotion pero walang character. And hindi sila marunong pumili kung alin ang merong quality. Merong quality. You know what? Nakakalungkot mga kapatid na isang araw, ang mga kabataan natin, katulad din ng mga naunang mga tao, na ang kanilang rason is, wala po tayong magagawa. Ito po ang guhit ng aking palad. Gusto mo guhitan ko ang palad mo? Kapatid, sa isang Kristiyano, hindi ho tayo naniniwala sa mga kapalaran na yan. Sabi ko nga ho sa inyo, ang sabi ng mga punsoy, ngayon ay taon ng mga daga. Sa akin ho, ito yung taon na dapat maalab para masunog ang mga daga. Step up with character and step 2, quality. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Oh God, help us the courage tonight. Give us the courage tonight, oh God, to have enough character and to step to quality. Bigyan niyo po kami ng tamang pagpili, Panginoon, ng dapat po namin pipiliin. At lalakad po kami na mayroong quality. Bawat hakbang po namin may purpose. Bawat hahakbangan ng aming paa, meron pong purpose, Panginoon, at related po sa aming goal. Para matapos po ang aming, ma-accomplish po namin ang aming goal for this year, 2008. Gamitin niyo po ang bawat isa, O Diyos. Salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo ngayon sa pakikipag-usap po sa inyo. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. I want you to talk to God. Step out of your seat, come and talk to God.
Pamilyang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy kayong gumawa po sa aming buhay. Nawa po ay kami ngayon na nandito na po kami sa taong 2008. Tulungan niyo po kami na kami lumakad na meron pong karakter sa aming buhay. Lagi po namin mamimaintain, Panginoon, ang moral excellency, Panginoon. At ganoon din po, ang bawat hakbang po namin ay hakbang po na merong quality, Panginoon. Alam po namin kung anong nilalakaran po namin at alam po namin kung saan po kami patutungo. At alam po namin ang bawat hakbang po namin, Panginoon, ay merong relasyon sa aming goal for this year, 2008. Salamat po sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na narito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you learned something tonight from that two